Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, May 28, 2024 at ayan na nga bumulusok na yung index natin. So ang dami sa mga big caps natin yung naglaglagan ulit for today's trading natin. Ayan. So hindi naman natin expected pero alam natin na pababa talaga yung index natin kasi nga second day no, second day na medyo malakas talaga yung foreigners dito sa market natin. So lumabas na yung pinaka sideways natin. Ang problema dito, baka umabot pa nga tayo ng 6,400 level. So magkakatapusan na eh. So normally umakyat pagkatapusan eh. Pero anyway, iba yung ginalaw ng markets natin for today's trading. So karamihan ng mga pitikan, marami naman. Kaya lang, yung mga ano natin, yung mga trending stocks pa rin natin, di ba? RCI, ABS-CBN. So sila pa rin yung nangunguna dito sa mga trending stocks natin, yung mga previous, si Plus, di ba? Mga previous na gumagalaw dito sa market natin. So yung mga blue chips natin, patulugin muna natin. Magiging ano muna siya, medium to long term investing kasi wala talaga eh, patay yung mga ano natin eh, mga big caps na stocks. Okay? So very bad yung market natin. So yung global markets naman, tinitingnan ko Asian markets, drop din naman. So baka bukas na lang yung bounce ulit ng market natin. Kaya lang, medyo malakas nga po yung lumabas kasi ay ano, 784.35 million. So anyway, nag-close tayo 6,501.34 and drop nga yung index natin ng negative 1.07%. So ayan, meron pa rin naman pumipitik. Ayan, so si RCI, umakyat siya ng 3.83% and meron siyang 428.83K. So dito na nagpupuntahan yung mga traders kasi nga pabagsak yung mga ibang stocks natin. ABS-CBN, ayan, congrats doon sa mga meron. Ayan, nakauli din tayo kahit na konti. Meron tayong 11.43% na gain dito kay ABS-CBN tapos si KEP buti pa to si Kep, no? So, bumabawi siya ng konti. Nag-bounce siya, pero laki ng bounce, no? 26.47%. So, napaka volatile, no? Nagsisiling, tapos nagde-drop ng mga ganyan kalaki na galawan. So, meron siyang 191K na net foreign buy sa market. Tapos si Plus, ayan. So, diretso ba yung breakout out? Nagtuloy yung breakout natin. Ewan ko lang kung nag-down dito. 0.98% and meron siyang 9.22 million net foreign sell. Del Monte, so out of the blue, nag-trending siya. Meron siyang 10% kasi naglaw and meron siyang 161K na net foreign sell. And then si Bloomberry, ang nakikita ko ng news lang naman dito kay Bloom is yung bago niyang casino, di ba? Kabubukas pa lang niya. Pero parang ang improvements noon, makikita pa by 2025. Pero anyway, good catalyst para sa kanya kasi meron siyang 2.59% gain tapos nag-trending pa siya. And meron siyang 8.55 million na net foreign buy dito sa market. Okay? So, mabilisang review ulit tayo kasi karamihan ng stocks is laglag nga po siya. Ayan. So, disclaimer ulit guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual, paki-double check na lang po. So, sabi natin yung ating review is for education purposes lang po yan. So, huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved dito sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. So, lalo na ngayon, pabagsak na naman yung market natin. Ayan, follow mo din po ako dito sa ating Clubby Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So, salamat po doon sa mga nagsusupport. And as usual, check mo na lang po yung mga posts natin dito, yung ating trending stocks, yung ating mga company reviews, yung mga sample trades, basic indicators, risk management, plus yung ating PSE stock market studies. And follow mo din po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to, later in games, medyo sideways lang si crypto natin. Pero nasa bandang taas pa rin siya kasi 68K pa rin si Bitcoin. So dito naman sa social media, follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader na Facebook account, ganun din sa ating Facebook page. So double check mo na po yan. Tapos sa articles natin dito sa Bodega Peak. Ayan. So double check mo local US and dito sa bandang crypto. Ayan. So wala tayong madagdag na crypto article dyan. So tingnan natin yung summary ng index natin. Meron na, no? May na-post na ako kanina. Ayan. So very bad pa rin yung mga blue chips natin. Ayan. Antay muna, tulog muna yung yung mga big caps natin. So 784.38 million at foreign sell and tinamaan ulit marami, no.
Properties pa rin, negative 1.84%. So malamang sinaali na naman to, no? SMPH. Services, negative 1.54%. Industrial, 1.53%. So ang panalo dito sa market for today is yung mining natin at saka yung finance sector naman. Ayan. So buti pa si finance, nagbabounce kahit pa paano. Ganun din si mining sector naman. Ayan. So ito yung mga binili ng foreigners natin for today. AUB, China Bank, East West, ASEN, Manila Water, CNPF, FCG, RCI, ABA, ACJT Cup, Robinson Globe, Telmac, Bloom, at saka si Lotto. Ito naman yung mga binenta. BDO, BPI, Security Bank, APF, Gen, MER, SCC, ang daming binenta, no? DNL, EMI, Aboitiz, Costco, DMC, Ali, Eritz, Crete, Converge, Cebu, ICT, Bell, PHR, at saka C+. Ayan. FGen, ayan, may good news ba? EDC listed the second tranche of 10 billion worth ASEAN Green Bonds. Ayan, so delisted naman si EDC natin. Tapos, PNB, plans to raise at least 300 in fresh funds. Bloomberry clarifies that there is no such plan with regards to billionaire article saying that is eyeing expansion in Thailand. Ayan, hype lang ba ni billionaire si Bloom natin? SMPH, SM Prime to offer a first tranche up to 20 billion pesos. Meralco, ICE bid for 500 megawatts RE. Capacity, BPI, firm, yung rating niya, si Bloom, okay, yung bago niyang bukas. Tapos yung, ayan, may upcoming ulit si, June 1st. Ayan, sa June 1st. Ayan, June 1st pala. Yung next na webinar po nitong si 2Trade Asia. Ayan, tingnan natin kung makatin tayo dyan. Conglomerate Felmos at 1.26%. Ayun, yung mga big caps natin. Oh. Okay, so ang dami. Bloody red pala tayo ngayon. Okada Manila, ICE, $750 million IPO in 2025. Ayan, so may makakalaban si natin, Soler, pero next year pa naman. San Miguel is still addressing issue with regards to his plan 95 billion Pasig River Expressway. Akala ko hindi ito matutuloy. Tutuloy ba yung expressway natin? PNB prepares 300 million EMTN float. Aboitiz and Repco next will establish country's first smart power plant. But kaya? Paano kaya naging smart siya? And futures in Asia gain and Nasdaq 100 climb. Pero yung closing sa Asian markets natin medyo mapula din nga po siya. So Philippine inflation now being tame. Pero hindi naman sinabi kung magkano. Kailan bad pa rin yung perception ng market. Costco, Aboitiz, Ali. Meron, ongoing yung share buyback. Sino ba to? Alternate G. Unit secured 8 billion loan from BPI and Security Bank. Ayala Land, ayan, bili na bili si Ayala Land. So meron siyang share buyback program. Wala tayong mga balita, maganda. US stocks markets are closed Monday. Ayan, so ito yung holiday nila. Memorial Day po dito sa US. Okay, tapos yung mga galawan sa kahapon naman. Ayan, but may memes tayo dito. Okay, so wala tayong reference sa US market kahapon. Ayan. Nagtakbuhan yung mga traders natin. Okay, so patalastas muna. Puro negative ngayon yung market natin. Ayan. So guys, yung mga gusto ng guide sa trading po dito sa Philippine markets, gusto mong sumabay sa mga trades natin, pwede ka pong sumali dito sa Patreon channel natin. Double check mo lang po. So every second day of the month yung starting natin sa kanya. Ayan. So punta tayo dito sa market. Naku. So ito pa naman yung ayon-ayon natin, no? Pabagsak. So hopefully hanggang dito lang sa 6.4 . Kaso wala tayong nakikitang pag-asa pa in the short term. Okay, may pa naman, ilang points pa yung igagalaw ng market bago siguro natin makita na mag-bounce ulit dito. Kasi yun nga sabi natin, pares dito. Wag lang tumugos dito sa 6,400 kundi maagang ghost month yung galaw natin. So nagba-bounce naman siya pabalik. Kailan tagal kasi, 'di ba? Itong bounce na to mula August hanggang November. So ilang buwan na nasa red yung mga ports natin during this time. Buti nga ngayon maraming mga penny stocks na gumagalaw na, 'di ba? So nagto 20% yung mga mga penny stocks natin. So lalakas ng
sipa naman nila. So at least may pang-offset doon sa mga losses doon sa mga big caps kasi big caps ang ano diyan tinatamaan. So 784 million net foreign sell, 1.07 nga and then closing is 6.5. So on the way tayo para sa support na 6,400. Ayan, very bad oh. So nauntog ulit tayo dito sa RSI. Ayan, so ito yung mga pinaka-main na losers natin dito sa mga big caps. Dami, oh. Ali, minus 4%. ICT, minus 3. Jollibee, minus 4. Aboitiz, minus 4. Tinakbuhan na yung mga stocks natin. Ha. SM, 0.97 lang. ASEN, negative 1.8. GGS, minus 2.96. Meron ba sa mga big caps ang gumalaw? Si Bloom, ayan, si Bloom lang. 2.59% at saka si Metrobank, 1.91%. So the rest ng mga big caps, laglag yung galaw natin. So, punta tayo dito sa winners. Okay, si Kep. Konting pitik. Ilan ba to? Meron din siya. May volume din siya. 12.38 million. Ayan, buhay naman siya kahit pa paano. 24.67% si Lotto. Yun, nag-breakout si Lotto. Buti pa si Lotto, no? Nakabalik na. Nag-breakout siya. 15.98%. STN. Ayan, nag-breakout din. 13%. Ang dami dito sa trending stocks. No? EBS-CBN. Ayan, nasalo din natin to. Sa wakas, nakasalo din tayo ng pumipitik na stocks. 11%. Sino pa? Si Bell, 6%. Ayun, nag-bounce na si Bell. So, pabalik na sila dun sa mga trending stocks natin last time. ARA, 4%. Sino pa may volume? RCI, 3.8. Ang laki ng ano niya, no? Ng trend niya, no? RCI, mukhang buhay na naman. Si Fruit, ayan, nag-breakout ulit siya, 3.66. Tugs, 3.23%. FNI, o yung mga mining natin, no? 3.17. Si Bloom, 2.59. Eh, pabalik na si Bloom natin, DMC, umakyat din pala siya, 2.17%. Okay? So, dito naman sa losers, sino ba? Si Pinma, ayan, pullback na si Pinma natin. Laking Dow G pala niya nung kahapon na gilawan, no? Ayan, nag-close the gap. Ito siguro yung pwede mong gamitan ng Fibonacci, no? Kailan lampas na siya sa 0.618. Ayan, so ingat na lang doon sa mga bumili. Nandiyan yung opportunity pero hindi natin alam kung kailan babalik. Sino pa to? Si Nihao, akala ko si Nickel to. 5% drop. Si Costco, nagano naman siya, nag-dividends. Ayan. So nag-drop na siya. Tapos si JO, minus 5%. Ali, mga big caps natin. Minus 5%. Opportunity, di ba? Sabi nga nila sa mga long-term investors. Si GGS, minus 2.86. Dito, minus 2.78. Wala ding trend si dito. FCG natin, minus 2.67. Napagod na si FCG. Merimart, 2.22%. Okay, so ang daming nag-drop. Ayan, so congrats na lang doon sa mga berde ngayong araw na to kasi majority ng stocks talaga natin is madugo as of this time. Ngayon, kung kailan yung balik niya is siguro malalaman na lang ulit natin by first week ng June kasi labasan ulit ng mga interest rates, yung kung magre-rate cut sa US natin, inflation, gaano kataas, at kung meron mang bad news o negative news sa global markets natin. Ayan. So baka next week natin makita mag-bounce si PSE o hopefully Friday para maganda naman yung overall na weekends natin. Ayan. So tingin tayo dito sa US market. Ayan, bukas na sila. So may futures na 0.27 si Nasdaq. Dow futures negative 0.1 and S&P futures is positive 0.13%. Okay, so parang okay mamaya, US market. Pero European markets, nagda-drop siya, oh. Ano ba meron ngayon? Layo pa ng layo pa ng ghost mat natin, ghost na ghost na yun. Mga stocks natin, Asian markets drop mix. Pero mas marami yung drop. Mas marami yung mapula yung chart kumpara sa meron din mga berde, no? Pero mas marami yung mapula dito sa global markets na, no? European. Dito lang sa US medyo okay pero European markets medyo pangit din siya. Okay. So dito naman sa bandang crypto, nangyari dito. Saglit. May news ba tayo dito sa Gugulat ako eh. Bakit nalalaglag yung global market? Wala naman. Wala naman tayo makita na negative news. Dito naman sa bandang crypto,
Wala din bago. Si Ethereum pa rin yung pinaka-news natin yan, yung ETF. Last time. So, sideways lang siya. 600 si BNB, 380 si Bitcoin, and 68K si, rather, 380 si Ethereum, and then 68K si Bitcoin. And so, kanina nag siya, nag-drop po. Pero medyo pabalik na. Ay, nagbabounce na. Parang mas marami din yung mapula. Mapula lahat eh. Pero ba't may mga ano dito? May mga 4%. Nag-drop siya dito sa chart. Tapos 4% ito. Baka hindi updated yung ano, yung chart natin. Dapat pabalik na yan eh. O hindi, mapula din siya oh. Okay, so anyway, parang marami mapula. Okay. Red din dito sa ano, cryptos natin. Okay, so mabilis sa review dito sa mga trending stocks. Wala naman tayo nabasa sa Twitter natin, no? So follow up lang to na galawan doon sa mga previous na trending stocks. Ayan. So on the way ulit sa breakout, si RCI natin. Okay, hopefully malakas ulit yung sipa nito. Hindi pa ako nakakasakay ulit dito kay ano RCI natin. Ayun oh. Ang ganda ng galaw niya no, uptrend. So, and then naggaan siya oh, nagso-support dito sa MA9. So, ito yung pinaka-trend natin sa kanya. Ito yung ginuguit natin last time. Ayan. So, okay, so kung susundan natin siya, ang pinaka-resistance niya dito sa 4.78. Tingnan natin kung mag-breakout siya dito sa 4.55 pero volume lang siguro, no? O meron din, buhay din siya, oh. 25.76 million. Siguro nasanay tayo doon sa ano, malaking volume last time. So okay din yung ano, yung RSI niya. Ganda ng ano niya, lahat ng indicators ni RSI. Kailan ba ulit yung ano, yung nabasa ko news 12 days ago yata yun eh. Yung sabi is, di ba? Maglalagay siya ulit dito kay RCI at saka doon kay ABS-CBN natin. So antayin natin. Hopefully, hindi na bumaba yung mga hawak natin, lalo na medyo nakarangkada for today's trading. So okay pa naman na. So nandito yung vibes ngayon ng ano eh, market natin. So 3.8% si ano, RCI. Next yung magkapatid na, parang magkapatid na tong dalawa na to, ABS at saka si RCI, si SPNEC, saglit. Patalastas tayo. Okay, wala talagang ano. Nadali sa ano eh, rebalancing si ano, SPNEC natin. Okay, so breakout din po si ano, si ABS-CBN o kahapon pa nag-breakout to, hindi lang nasama sa trending. And on the way siya para dito sa next resistance. So nandito na siya sa channel natin na to. Okay. 6.8 to 8.9 yung range. Okay na sa akin yan eh. May 11% na tayo sa isang araw pero malay mo, meron pa, di ba? Eh, nandito sa ano eh, mga trending stocks yung galawan natin. Wala tayong maantay sa mga ano, eh, big caps. Okay, so ito din yung pinaka-trend niya. Kung sinusundan mo siya, malapit na lang naman na siya doon sa ano, resistance area natin. So tignan na lang natin kung magkaroon siya ng additional na breakout. Kung meron mga news na lalabas with regards kay Mr. Libiste. Ayan, so medyo overbought na. So, yun lang maganda talaga pag nakapwesto ka, no? Pumwesto ka dito sa ano eh, Conso. Nung mabalta na, di ba nabalta na ano tayo, nagsabay dati RCI saka ABS News na dadagdagan daw niya yung shares niya. Pero nauna si ano si RCI. So pumwesto na ako dati last time dito. Pala ko nga kasi puro ano siya oh. Inverted hammer last time pero anyway, wala kasing ano eh, walang magawa yung iba sa market natin kaya naghahanap sila ng merong mga previous na uptrend. So, ito nga si ABC-BEN. So, yun nga lang, overbought na. So, double check mo na lang. So, maganda rin yung volume natin, 170 million, 11.34% yung ating gains for today's trading. Okay, so hopefully meron pa kasi hawak pa natin. Next, KEP. Okay, so hindi natin masyadong pinapansin si KEP kasi nga ang lakas naman. Ang lakas naman kasi ng drop nito, nakakatakot pag ano eh, na timingan mo nag 50%. Pero binalik niya ngayon 26.47%. Ayan. So good vibes ulit si ano, si KEP natin. Tingnan natin kung meron siya ulit bukas. O higher low yung ginawa niya. So, malaking trading range na lang ilalagay natin sa kanya kasi yan naman talaga yung pinaka-range niya. So, ang bantayan nyo na lang siguro doon sa mga bumili, MA9. Ayan, hopefully hindi siya mag-Dow G dito. Pwede kasi, ano, kasi may volume eh, 12.38 million tapos 26%. Wala namang foreigners, kaya lang may galaw kasi yung price action natin. So, bantayan mo na lang kung hindi siya mauntog dito. Okay? So, para hindi naman ganun kalaki kasi mga ilan ba yan? 100% ba yan?
100% kasi yun eh. Lagay natin dito sa MA9. Ayan. So, good vibes tayo pag naka-breakout ulit dyan. Ayan. Konting ingat na lang pag Kasi minsan nangiipit tong si Kep natin. Okay po. So, good. Hopefully meron pa. Next, Plus. Yung mga previous na trending natin bumabalik na. Nag-breakout si Plus kanina. Kahapon pala. Tapos meron siyang gap up. Pero nahirapan yata siya. 0.98 yung percent na gain minus may nagbenta. Minus 9.22 million net foreign sell. And meron siyang 108 million na traded volume naman. So breakout pa rin naman sa atin. Tapos hindi na nga muna natin nilagyan ng resistance kasi okay naman yung niya. All-time high, di ba? Tama ba? Wala tayong makita sa kaliwa eh. Yan, wala. So all-time high si Plus naman natin. Pero anyway, okay pa rin naman. So kung medyo parabolic yung tingin mo sa kanya, yung gagaya na madalas natin gamitin, yung ating extended Fibonacci, pwede rin naman. Sakto siya. So actually, yung sinasabi niya is 15.7 kapag buhay na buhay yung volume natin for the coming few days. Ayan. Tanda mo na lang yung value na yun. Ayoko ilagay muna kasi wala naman talaga siya resistance kung all-time high yung price action nitong si Plus. Okay? So next, Del Monte. Biglang nagkaroon tayong pinya dito. Ayan, so nag-breakout siya. Finally, nagkaroon siya ng volume, no? Okay. Pinunduhan pala siya kahapon, no? So nag-breakout siya 10%, 761K. Ayan. So dito na lang tayo yata sa mga nagtitrend na stocks kasi yung mga big caps natin for investment muna. Okay. Kasi na yung linya natin. Okay. So anyway, ang pinaka-resistance natin para bukas is okay, dito muna bago dito sa 6.2, 5.9 or siguro 6 na. Sabi natin Kasi parang may intention naman siya eh. So dalawang araw na siyang more than 500K siguro yung volume niya. Kulang pa ng konti siguro Makabasag-basag pa rin to pag less than 1 million yung trading natin bukas. Pero anyway, at least nag-breakout na siya, di ba? Sa tinagal-tagal na downtrend siya. Yan ang tagal. Since last year, April. Isang taon na rin palang downtrend si Delem. And then ito yung first time na ita-try niya na basagin yung MA 100 naman natin. And lastly, itong si Bloom. Okay, parang Bloom. Ayan, nakabalik na si Bloom. Balik ulit tayo dito. Dito muna. 11.36. Ayan, resistance. Kasi support niya yan last time eh. Ayan, at least nakabalik niya siya. Meron kasi siya mga good news. Ayan, medyo baba yung earnings. Pero good news yung bagong casino eh. So malaking yun, dagdag sa revenue nitong si Bloom natin. Okay? So okay pa rin naman kahit indicators niya. So hopefully mabot siya hanggang dito kasi nga medyo battered yung mga big caps na stocks. So 2.59% and meron siyang 8.55 million net foreign buy. So and then yung pinag-usapan natin last time, ito yung malaking trading range niya, di ba? Laki Ito nga lang hindi na siya masyadong umabot pa. So kung sakaling mag-pullback, abangan na lang ulit natin dito Ayan. So medyo malapit na kasi sa resistance si Bloom naman natin. Okay po. So yun lang muna yung ating review. Medyo matamlay din tayo mag-review kasi yung mga alaga nating big caps is lubog. Meron naman tayong nakuha ng mga nag-spike for today's trading natin. Tingnan natin bukas. Mukhang dun ulit yung galawan natin kung wala pa rin net foreign buy sa market natin bukas. Yun. So yun lang muna yung ating review for today. As usual, baka tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group natin. Tapos sa crypto ko to, sa Play to Earn Games, yung ating Facebook account, follow mo na lang po Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. So ano ba gagawin natin ngayong talagang laglag yung mga stocks natin. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.